Meron kaming isang anak ng asawa ko at napagdesisyon na namin na kesa ipaalaga sa iba, it's either sa parents ko or sa parents na lang niya. Kaya lang ay medyo nagkaroon kami ng problema sa usaping pera. 5 years na kaming kasal at magwa 1 year old pa lang yung baby namin. Nung nanganak ako, syempre, yung pamilya ko yung nag-alaga. Kasi sa parents ko ako nagstay nung ako'y nanganak. Hindi ko nagustuhan yung pagpapalaki ng magulang ko sa anak ko kasi sobrang nai-spoil. Konting iyak ay buhat agad kaya nahihirapan ako sa gabi pagpapatulog. Okay lang naman yun sa akin kasi ramdam ko namang mahal nila yung anak ko. Kaya lang ayoko talagang lumaking spoiled ang anak ko at nakikinita ko na ganun yung mangyayari. Same kami ng trabaho ng asawa ko at napadestino kami sa malayong lugar. At dahil nga hindi ko magagabayan ang anak ko pag uuwi ako ng bahay. At hindi rin naman kaya ni mama kasi inaalagaan din niya si papa. Kaya napagdesisyon na naming mag-asawa na sa parents naman niya namin ipaalaga yung anak namin. Okay naman yung parents niya. Wala naman ako may reklamo at hindi rin naman spoiled mag-alaga ng bata. Kaya lang ay hindi ka maaring hindi magbibigay. Halimbawa na lang na bukod ang sustento para sa anak ko at bukod ang para sa kanila. At pag hindi mo na ibigay or na-delay lang yung bigay namin, halos hindi na sumasagot ng phone yung parents ng asawa ko. Na nahihirapan ako kasi may times na gusto ko talaga makausap yung anak ko pag uuwi ako galing work. Kasi yun na lang din yung banding namin. Napakasakit lang kasi dahil apo naman nila yun at kadugo. Tsaka hindi naman kami makasariling mag-asawa para pabayaan ng sustento ng bata at para hindi magbigay sa kanila. At pag uuwi naman kami sa bahay, halos hindi na ibigay sa amin yung anak namin. Na kesyo tulog daw, wag daw abalahin. Minsan pa'y nasasaktan ako sa mga sinasabing salita na para bang hindi kami magulang ng anak namin. Nitong huli nga bago kami umalis ng bahay nila, ay nagsabi na naman ng additional na sustento. Akala yata ng magulang ng asawa ko ay napakarami naming pera na parang hindi nauubos. Meron din naman kaming ibang pinagkakagastusan na sa tingin ko'y sapat naman yung binibigay namin pero ang sabi nila ay kinukulang para. Sobrang hirap din pala magpaalaga ng anak kahit na parehas kayong may trabaho. Ano ba yung dapat naming gawin? Kailangan ko na bang akuin bilang ina yung pag-aalaga sa anak ko or tulungan ng asawa ko para sa future namin? Sobrang hirap mag-decide kasi wala pa rin naman kaming ipon. At bukod dun sapat lang din naman yung kinikita namin. Please, I need an advice from our letter sender, Mary Ann. Siguro mami kung ganyan na nahihirapan ka, better siguro na kunin mo na lang yung anak mo at ikaw na lang din yung mag-alaga. Tapos mag-business ka na lang. Konti man yung kikitain mo dito at least may peace of mind ka naman. Kasi hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga yung pagpapalaki mo at pag-aalaga sa kanya. At bukod dun wala kang utang na loob na kailangan mong bayaran habang buhay. Kasi bilang magulang lalo't nagtatrabaho kayo both, responsibility nyo talagang magbigay ng pasahod sa nagbabantay. Kahit pa kamag-anak nyo yan. Lalo na't matanda na rin naman yung biyanan mo. Napakahirap naman talaga mag-alaga ng bata tapos wala ka namang sapat na ayuda. Pagod puyat yung kalaban mo lalo na't pag nagkakasakit yung bata. Kung hindi pa rin naman pala nasapat yung binibigay nyo, better na mag-sacrifice na lang yung isa sa inyo para malaman nyo yung pagod at gasto sa pag-aalaga. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Para sa akin ay mali yung punto mo na pinuproblema mo pera at kamag-anak. Hindi mo nga nabanggit kung okay ba yung bata nang wala kayo parehas. Tsaka ang mga lolo't lola, hindi naman dapat natin inuobligang mag-alaga ng mga anak natin. Kasi matatanda na sila at iba na rin yung mood swing ng mga yan. Dapat nasa stage na sila na nag-i-enjoy sila sa buhay. Kung sa tingin nyo hindi nyo kayang suportahan financially ang demands ng mga parents nyo at panunumbat, kailangan na talagang mag-give up ang isa sa inyo. Kung halimbawa at ayaw mo naman at nahihirapan ka pa rin, ipagkatiwala mo na lang sa ibang tao ang anak mo. Kaya lang ganun din, magbabayad ka pa rin ng mas mahal pa. Hindi ka pa sigurado kung mamahalin ang anak mo lalo't hindi mo nakikita. You decided to have a child, then give your time. Mag-aanak kayo tapos ipapaalaga nyo sa mga magulang nyo. How selfish naman. Okay na yung minsan pinapaalagaan nyo or dinadalaw-dalaw si lolo't pero hindi yung sila yung tata yung magulang. I know you're concerned about the future or finances. Then sana bago kayo nag-anak ay nag-ipon kayo.